topic is called about family. So, last month, napaka ganda ng mensahe ni Lord sa atin. Talagang tinuruan tayo ng 7 dahilan kung paano tayo po ay maging tawag dito, tayong pamilya makapag-serve kay Lord. Amen. So, lahat ng narito, alam ko na bless kayo sa word ni Lord. Dahil po, ang word ni Lord ay napakahalaga. Amen. So, in this season, more of our family experience under attack of the enemy. Tama po ba? Sino dito hindi nakakaranas ng atake ng kaaway within your family? Walang exempted. Lahat po tayo nakakaranas. We are under attack by the enemy. Kasi, ang gusto ng kaaway, tayo po ay manghina, tayo ay mapalayo kay Lord. Kaya ang kaaway, dinidistract po tayo. Amen? At ang atake ng enemy sa atin ay iba't iba. May bakante po dito sa harap, hindi nyo na po kailangan mag-ano dyan. Dito, 3 pa dito, may isa pa dyan. I-fill in natin lahat ng vacant. Amen. So, iba't ibang senaryo nga lang ang nangyayari sa bawat pamilya. Tama po ba? Amen. At kung titingnan natin, marami ng pamilya ang walang time sa isa't isa. Tama po? Sino pong nakaka-relate? Dahil marami sa pamilya ay busy. Busy sa work, busy sa study, busy sa mga bagay na ang nagiging resulta ay stress and pressure. Tama? Kaya, kapag ang pamilya nawalan na ng time sa isa't isa, anong nangyayari? Madalas ang hindi pagkakaintindihan. Tama? Madalas na para bang wala ng pakialaman sa isa't isa. Ang napakahirap kapag ganun po ang nangyayari sa pamilya. And Satan has many families talaga na gusto niyang i-destroy. Kaya, ang gagawin natin, we need to protect by prayer in our family. Amen. Hello? Amen. Protektahan natin ang panalangin ng pamilya. Because God wants us to have a peaceful family and dwelling of joy. Sino po dito masaya ang pamilya? Amen. Na may galak pa pag nagkita-kita. O pag nagkita-kita, samaan pa ng loob ang nangyayari. Amen? Sino dito yung excited lagi na makipagkwentuhan sa pamilya? Amen. Because God instituted family. Amen? Ang Diyos po ang nagtayo ng pamilya. Amen. Siya yung founder ng family. Wala nang iba. Kaya kung may pamilyang wasak, unang malungkot ang Diyos. Amen po? But there is something need to do with God's help to build a strong family. Sino dito gustong magkaroon ng isang strong na pamilya? Amen. So lahat tayo, yun ang desire natin. Sabi ng Isaiah 32:18, my people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, and undisturbed places of rest. Ang tahanan po ba natin? Places of rest. Amen? Tayo ba excited umuwi sa bahay dahil nandoon ang kapahingahan? Or minsan ayaw nating umuwi kasi magulo ang tahanan. Hello? Ang daming kabataan ayaw umuwi sa kanilang bahay kasi magulo.
nanay, tatay, nag-aaway, moran dito, moran doon. Amen? Amen. Kaya mas ginugusto ng anak sa barkada. And that is reality. Tama po? Kaya maraming kabataan na hating gabi na nasa kalipa. Amen po? Amen. Kaya, a quiet rest must be into your home. That is our prayer. Dapat matagpuan ng ating pamilya na yung quiet place ay nasa loob ng tahanan. Amen. Hindi yung pag nasa loob ng tahanan, you are under pressure, stress, distracted. Parang ayaw mo nang umuwi. Amen? Amen. Your family must be your strength. Sino dito ang kalakasan niya ay pamilya niya? Amen? So promote love within your family and avoid anger and hatred. Amen po. Sometimes our family become bitter, but another will become better despite of problems. It's all because of God. Depende kung paano natin ito hinaharap at paano natin hinahayaang si Kristo ang pinuno ng ating tahanan. Amen po ba? Amen. Amen. So, we've got to learn to attack our problems together instead by attacking each other. Hello? Amen. Dapat ang natin, pinag-aaralan natin ng sama-sama ang buong pamilya paano aatakihin ang problema. Hindi yung tayo-tayo ang nag-aatakihan sa pamilya. Tama? Amen. So, mahalaga po ito. And there's no way to have a truly successful family without giving God in the first place. Hello? Kaya maganda po na si Kristo talaga ay nasa loob ng tahanan. Tama po? Amen. Dapat si Lord ang pundasyon ng lahat ng pamilya. So, introduction pa lang po ako. Sabi doon, give God the number one priority of your family. Pray together, church together, must be the number one priority of every family. Masarap pagsama-sama lagi ang pamilya. Tama po? Ang pamilyang lagi nagsasama-sama ay masaya. Hello? Amen. Because according to study, when parents attending the church regularly, 72% of their children will remain faithful to God. Amen. Amen? Sabi ng study yan, kapag ang magulang ay naglilingkod at laging nasa simbahan, 72% of their children ay nagre-remain faithful, nananatiling tapat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. But if only dad only or papa only, the children, 55% of their children remain faithful. Pag tatay lang, 55% lang. Ito yung masaklap kapag nanay lang. 15% lang sa mga anak ang nananatiling tapat sa Panginoon at naglilingkod. Amen po ba? Amen. So, gusto talaga ng Lord makita buong pamilya. Buong pamilya sama-sama na masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, tandaan that the example of parents is more important than all the efforts of the church. Hello, mga parents. Tandaan po natin, the example of parents is more important than all the efforts of the church. Amen. Kaya wag natin sisihin, akala ko ba nagsisimba ka?
Alam ko ba, ganito ganito, araw-araw pupunta ka ng simbahan. Bakit ganyan pa rin ang ugali mo? Mas malaki po ang influence ng magulang sa mga anak. Impluwensya ng pamilya sa loob ng tahanan kaysa dito sa church. Tayo po ay katuwang lang ng pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Hello, mga magulang. So let's work to make a families a strong fortress. Amen? Amen. And now, samahan niyo po ako sa aklat ng Awit 127, verse 1 to 3. Sabay-sabay pong basahin. A song of ascents of Solomon. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for this makes his beloved sleep. Behold, children are heritage from the Lord, the fruit of the womb is a reward. Amen. So our topic for today is, ang title po nito ay Build a Strong and Godly Family. And here are some tips to build a strong family. Number 1, strong family has a commitment. Ayan. Dapat, kung gusto nating maging matatag ang pamilya, dapat tayo po ay mayroong commitment sa ating pamilya. Hindi kanya-kanya. Then sabi ng Ecclesiastes, live happily with the woman you love through all the meaningless of life, days of life that God has given you under the sun. The wife God gives you in your reward for all your earthly toil. So be committed to our families. Amen. Amen. Importante po ito. Kasi sabi doon, commitment is the assurance that this family will strong together and value each other for a lifetime, no matter what. Amen po ba? Amen. Sabi sa Ruth, ito yung isang magandang verse kung paano si Ruth naging committed sa kanyang biyanang si Naomi. Sabi ng Ruth 1:16, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God be my God. So nakita natin how Ruth is being committed sa kanyang biyanan despite na wala naman na yung asawa niya. Pwede niya nang iwan ng kanyang biyanan. Pero nakita natin how Ruth is committed doon sa pamilya ni Naomi. Hindi niya iniwan ang kanyang biyanan. Amen po ba? Amen. So, commitment between wives and husband. Today, and this season now, there's a lot of couple, a lot of children. They didn't understand about commitment. Tama po ba? Kaya mayroong pamilya na hindi matatag kasi hindi naunawaan yung halaga ng commitment. Amen po ba? And nowadays, many young generation will enter marriage. No? And ang nakakalungkot, minsan nakala nila, relax sila pagpasok sa batang pag-aasawa. But ang hindi nila alam kung ano yung pinapasok nila. Kaya marami ang broken family. It's because they will not understand kung yung pinapasok nila ay laro lang ba? O yung pinapasok nila, handa na sila. Amen po ba? Habang wala ka pang binibuild na family, habang
ano pa lang, akala nyo masaya lang, maginawa lang, dahil medyo nai-impress nyo o nai-express nyo yung love sa isa't isa. Pero pag dumating na po yung obligation, doon na minsan nawawasak ang pamilya kasi hindi alam, hindi handa, hindi prepared. Amen po ba? And nowadays, many young generations will enter into marriage with a relaxed attitude. Kasi nga, marami ang hindi alam kung ano yung pinapasok. Kaya para sa mga kabataan, bago tayo pumasok sa ganong bagay, pinapaalalahanan tayo ng Lord na pag pumasok kayo dyan, dapat committed ka. Amen. Dapat committed tayo. Amen? Amen. Hindi ito isang laro ang pumasok sa relasyon. And madalas na naririnig nating katwiran, okay lang kung mag-work, fine. Kung hindi, edi walay. Tama po ba? Madalas natin yan naririnig eh. Pag in-advisean mo, oy, akala mo ba madali yung ano, dapat pag pumasok ka talaga, dapat ang goal nyo is magpapakasal. Ay, hindi sa amin uso ang kasal. Kasi para pag hindi kami nagkaintindihan, ay di walay. Tama? So yan yung mga mindset ng mundo ngayon, ng mga kabataan ngayon. Amen? Ay hindi nila alam, pag pumasok ka sa relasyon, dapat committed ka. Amen? Naunawaan mo yung commitment. And nowadays, many young generations will enter relationship without marriage. Tama po? Kasi walang halaga sa kanilang kasal. Okay lang yan. Para pagka di kami nagkasundo, hindi hiwalay ang puti sa bicolor. Amen po ba? Ganon madalas. Kaya importante na maintindihan po natin, when you enter relationship, dapat tama yung mindset mo. Amen? Amen. Dapat nauunawaan mo to avoid any troubles. Amen? Amen. To avoid failures sa pagpasok sa relasyon. Amen? Amen. Kasi ang madalas po na naaapektuhan mga bata. Kapag pumasok tayo sa relasyon, nagsama ng walang kasal, ang number 1 apektado ay mga anak. Kaya maraming anak ang nakikita natin na nagiging rebellious. Tama po? Amen. Nagre-rebelde sa magulang. Amen po? Amen. My question is it love sustains commitment or commitment that sustains love? Palagay nyo. Amen? Kaya napakahalaga po, tinatanong natin ang sarili natin bago tayo pumasok sa ganung bagay. Whatever problems we face, kung tayo man po ay nandoon na, face them together. Hindi yung isa lang ang haharap sa problema. Madalas po ganun eh. Bala ka, ikaw naman ang may alam yan sa mag-asawa. Bala ka, ikaw may alam yan eh. Diba mas masarap po sa mga couples, kung may problema man, sabay nating harapin. Tama po? Kasi sabay nating pinasok ang relasyon. Amen? Amen. So, strong couple saying, I am committed to you, no matter what. Dapat yon ang ating commitment sa mag-asawa. Amen. And to all couples, our mindset must be committed to our partner. Pag pumasok ka sa relasyon, huwag ka nang tumingin sa iba. Amen? Huwag ka nang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Pag pumasok ka sa relasyon na yan, tingnan mo na siya yung pinakagwapo sa paningin mo. Siya yung pinakamaganda sa paningin mo. Amen?
Wala nang gaganda pa at wala nang gugwapo pa. Nandiyan na kayo eh. Hindi yung, andyan na kayo, teka muna, parang mas gwapo yata siya. Teka muna, nagkamali yata ako. Parang ito talagang gusto ko. Maganda siya sa paningin ko. Amen? Kaya maraming pamilya po ang nagkakaloko-loko dahil sa maling pagpasok sa relasyon. Amen po ba? Amen po ba? And yung commitment wala. So, commitment between parents and children, para naman to sa ating mga magulang. How committed are you to your children? Mga parents, gaano ka committed sa iyong mga anak? And children, how are you committed to your parents? Vice versa po ito. Hindi lang magulang ang committed sa anak. Even ang mga anak, you must be committed to your parents. Hindi yung kapag malaki ka na, kaya mo na, wala nang pakialam si nanay at tatay. Kaya ko na eh. Amen? Tandaan, you are belong to the family. Dapat maintindihan po natin yan. Amen po ba? And ngayon po, yung sad reality, maraming mga magulang ang wala nang pakialam sa mga anak. Lalo na kung matigas ang ulo. Amen po. May nakausap akong magulang, surrender na daw siya sa kanyang anak. Sabi ko, dapat di sinusukuan ng mga anak. Pinapadalangin yan. At tinataas sa Panginoon. Amen po ba? And marami na ding mga anak na wala nang pakialam sa magulang. Lalo na kung matanda na at wala nang maitulong sa mga anak. Reality yan. Sa Facebook pa lang, ang dami. Hindi na ito pumunta sa Facebook sa mga kapitbahay, sa mga kakilala natin. Ako po, personally nalungkot kahapon ay, siguro kaya ako ganito na masyado akong napaos, ay nakipaglibing po ako dun sa kapitbahay namin. No? Sobrang sad na sa huling hantungan, walang pakialam mga asawa, hindi sumama. Hindi po sumama. Nakakalungkot. And alam niyo po, yung kwento nung siya ay dadalhin na emergency sa ospital, kumuha nga ng ambulansya. Yung ambulansyang sinakyan, walang wangwang. Tapos, siya nandoon sa driver's seat. Hinayaan niya, nangingisay ang asawa niya doon sa likod. Pinuntahan ang nanay ng asawa. Siya yung pinagdala sa ospital. Nagpaiwan ang asawa. Hanggang sa matay, hindi nagpakita. Diba? Napakasakit na merong ganong pamilya, may makita kang ganong pamilya. At ang mga anak ay 4 na talagang hindi rin maganda ang tinutungo ng buhay ng mga bata. Sabi ko nga kahapon sa mga anak niya, nung last viewing, tingnan nyo na yung nanay nyo. Ngayon nyo na lang siya makikita. And for sure, ngayon nyo, pag hindi nyo na siya nakasama, saka nyo lang ma-realize yung halaga ng magulang. Amen? Minsan ganun eh, saka lang nare-realize pag wala na ang magulang. Kahit umiyak pa tayo, wala na tayong magagawa. Kahit pa sabihin mong, mahal na mahal kita. Eh ngayon mo lang sasabihin. Samantalang nung buhay pa, may sakit. Kung mura-murahin mo, ibato mo yung noodles na niluto ng nanay. Grabe. Sabi ko, Lord, masakit na may pamilyang ganito. And it's because walang God sa pamilya. Malungkot, hanggang inate, dinahanap ng pare ang asawa. Walang nagpakita hanggang sa sementeryo. Diba? Ang hirap kung nagkamali tayo ng pagpili sa ating kakasamahin. Akala mo, glory na. Hindi pala. Amen? Kaya po, napakahalaga
na bawat isa, magulang, mag-asawa, mga anak, intindihin niyo po yung halaga ng commitment. Hindi dahil, kailangan nating maging committed dahil magulang lang natin sila. Kung hindi dahil mahal natin sila. Amen? Tayong magulang, hindi tayo committed dahil anak lang natin sila. Committed tayo dahil anak natin sila. Pinagkatiwala sila sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin sila. Sa mag-asawa, hindi dahil mag-asawa lang. Ang sabi ng Diyos, nung kayo mag-asawa, tayo pinag-isa. Kaya dapat tayo yung ehemplo sa ating pamilya. Bilang leader, nakakikitaan ng magandang halimbawa. Amen po ba? Amen. In Colossians 3:20, children, obey your parents, for this is pleases to the Lord. Imagine kapag ang mga anak sumunod sa magulang, eto pala'y nakakalugod sa Diyos. Amen. So, children's obedience is your commitment to your family, to your parents. When you are obey them, you also committed to them. Amen? Amen. So, there is two ways you can convey a sense of commitment to a child. Para sa mga parents, we need to convey that family is a blessing. Amen. Not a burden. Lagi natin tingnan ng pamilya ay pagpapala ng Diyos. Hindi pagpahirap. Amen? Kasi when you look at your family, that, they are a burden lang sa atin. Hindi kayo magiging masaya. Pero kapag tinignan mo na siya ay pagpapala ng Diyos para sa iyo, siguradong magiging masaya kayo. Amen? So number 1, convey them that you are a blessing, not a burden. Proverbs 1:27-3, children are the heritage from the Lord, offspring a reward from Him. So yung mga anak po ay reward ng Diyos sa atin. Tama po ba? And you always remind them sa mga anak that they are a blessing. Hindi po sila burden sa atin. Amen? Always tell your children that you will love them. Amen? Amen po. Pag tingnan mo ang social media ngayon, karamihan na nakikita natin negative. Yung ating mga nababasa. And madalas, hindi po ito nakakatulong para maging magandang impluensya sa pamilya. Amen po ba? Kaya bawas-bawasan natin yung pagtuon o pakikinig, lalo na kung problema ang nakikita nyo sa social media, nagpasan nyo na. Dahil tiyak, pwede kayong ma-impluensyahan niya. May problema na nga kayo, madagdagan pa ang problema nyo. Tama po? Kasi madalas hindi po tayo ini-encourage, but minsan mas din i-discourage tayo. Kaya instead ma-resolve ang problema sa pamilya, ang nangyayari, hindi nare-resolve ba? Amen po ba? Amen. So, may mga magulang, nakakalungkot, may mga magulang na, sinasabihan nila yung mga anak na malas sila. Nakarinig na po ba kayo ng ganyang magulang? Amen. Ang malas ko naman, naging anak kita. Ang sakit nun. Tapos anak, sinabi, ang malas ko naman, naging magulang kita. Masakit po yun. It breaks our heart. Tama po. Nakakasakit sa puso. Pero wala tayong magawa dahil kapag hindi si Lord ang sentro ng pamilya, ganun talaga ang mangyayari. Nalala ko yung aking tumarin sa Batangas. Napunta ako sa Batangas, parang napadalaw ako. Kinamusta ko siya. So, kumusta ka naman? Kamusta yung mga anak mo?
Sabi niya sa akin, ay, Mari, okay lang. Alam mo, nakakatuwa nga si Tutoy. Ang galing-galing niya na magmura. Gusto ko. Ang sakit. Nalungkot ako. Nanay, natuwa pa dahil ang galing-galing na raw na magmura ni Tutoy niya. Sabi ko sa kanya, Mare, turuan natin ang mga bata na lumayo sa pagmumura. Kasi hindi yan worthy sa harap ng Diyos. Amen po ba? So kung meron tayong nakikitang pamilya na gano'n ang sistema, we need to encourage them, rebuke them with love, and tell them ano yung dapat. Huwag tayong matakot. Hindi sa nakikialam, pero ang katotohanan ay dapat nating ibahagi sa kanila. Amen po ba? At yan po ay hindi malayo, madalas nasa tabi, nasa paligid lang natin. Amen po ba? One time, may nagtatakbo ay nanay, dalhin sa area namin. Galing nga tayo ng school. Sinundo yung anak. Makulit yung anak. Sabi niya, demonyo ka talaga. Anak mo, sasabihan mo ng demonyo. Ano ka? Demonyita. Tama? Nakakalungkot. Talaga, tuwing ako'y makakarinig po ng ganyan. Ang sakit sa dibdib. Yung kapitbahay namin doon, sabi niya one time, bumibili ako ng gulay. Alam mo, pastora, yung mga anak ko sakit sa ulo. Sabi ko, kapatid, gusto mo hindi maging sakit sa ulo mga anak mo? Magsama-sama kayo, maglingkod kay Lord. Amen po ba? Gusto mong hindi maging sakit ulo ang iyong mga anak? Simulan mo nang akayin ang mga anak mo sa paglilingkod sa Panginoon. Tiyak, hindi sakit ng ulo ang dala niyan. Amen po ba? So, kaya po, maraming magulang ang hindi nagiging maayos sa pagpapamilya kasi nga hindi naging handa at hindi naintindihan yung salitang commitment. Amen po ba? Amen. Bakit madalas din na hindi nagkakaunawaan ang pamilya? Kasi minsan wala nang pag-uusap. Tama po, minsan busy ang nanay sa labas. Busy din ang anak sa labas. Hirang magkatakpo sa loob. Amen po. So, convey that they are loved unconditionally, both parents and children. Pala mo sa kanila na yung pagmamahal nyo sa isa't isa ay walang kondisyon. Amen? Sabi ng Psalms 13:34, the one who loves their children is careful to discipline them. Amen. Kaya tayong mga magulang, maging maingat din tayo sa pagdisiplina at pagtuturo, pagtutuwid sa ating mga anak. Amen po ba? So, dear parents, pabatid natin sa mga anak natin kung gaano natin siya kamahal. Amen, no matter what. At yung pagmamahal na yan dapat no measurement. Walang sukatan. Tama? Yung pagmamahal na meron tayo dapat sa ating mga anak walang sukatan. Ganon din ang mga anak sa magulang. Hindi dahil lagi akong nabibigyan ng baon ni Papa kaya ako lang siya mamahalin at ni Mama. Hindi dahil sinusundo lagi niya ako. Kung hindi dahil dapat yung love natin both is unconditional. Walang kapalit. Kahit nagkukulang ang magulang, kahit nagkukulang ang mga anak, maging mapagmahal tayo sa isa't isa. Hello? Amen. Kaya mga anak, pakita natin na mahal natin ang ating magulang. Mga magulang, ipakita din natin na mahal natin ang ating mga anak. Sa husband and wives, pakita natin na mahal natin ang isa't isa. Kahit na may pagsubok, harapin natin ang sabay. Amen? Praise God. Number 2, strong families have communion. Amen. So,
When we say communion, nandoon yung intimacy, close intimacy. Amen. So mahalaga po ito. It is the time you spend to your family or to your loved ones. Sino dito yung nakakapag may oras sa kanyang pamilya? Wala. O konti lang ang may oras sa pamilya. Kasi busy na talaga. Amen? Alam niyo po ba mahalaga yung pag-uusap sa loob ng tahanan bilang pamilya? Kapag pwede naman natin gawin, kapag tayo ay nagsasalo-salo, kapag kumakain, and time, minsan lalabas kayo, nagbabanding ng family para mas strengthen ang family. Amen po? Kasi mahalaga po ito. Mahalaga na ang pamilya po ay nabibigyan natin ng oras. Amen. According to survey, 1,500 children were asked, what makes family happy? Over 90% said it was doing things together with their parents. Mga magulang at mga anak, hindi lang dapat sa material things tayo nakatuon. Amen po. Hindi lang sa yaman. Para mapasaya ang mga anak at para mapasaya ang magulang, kundi sa oras at presensya ng bawat isa. Amen? Kaya kung wala na pong oras ang bawat isa, wala na yung communion. Hindi na po, wala na yung intimacy sa loob ng tahanan. Kaya konting kibot, nagkamali ang bawat isa. Nagkakaroon ng iringan. Hello? Meron lang hindi nahanap, meron lang hindi nasagot. Madalas, nagtatalo-talo na. Amen po ba? Communion is spending time with your family. Amen? Make your children be your best friend. Mga magulang. And mga mag-anak, make your mom and dad be your best friend. Amen? Mga magulang, ganun din sa mga anak. Yung open ang mga anak sa magulang, ganun din ang magulang sa mga anak. Na kung ano man ang sitwasyon, nasaya ninyong haharapin. Amen po ba? Amen. Madalas tayo po ay we are trying to make a lot of money, kaya busy lagi tayo sa work dahil para sa pamilya. Wala naman pong masama doon. But sometimes we are neglecting our family because of our busyness. Amen. Amen po ba? Agree po ba tayo? Kanino ba tayo? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Para kanino? Sa ating pamilya. Pero kung wala naman din tayong oras, baka mamalayan natin wala na pala tayong pamilya. Amen. Amen? Sa katatrabaho na wala na tayo ng close intimacy with our family. Amen? So, for family, we must spend time to them. Mas masarap po yung nagtatawanan, nagkukwentuhan, masaya ang pamilya. Amen po ba? Amen. Amen. Parents to their children, they need to be together, stay together, have one mind, going in the same direction in order to accomplish anything. Gusto nating ma-accomplish kung ano ang goal ng family. Dapat we stay together, doing together. Amen po? Amen. Tandaan that there's no substitute for spend time together. Ang mga magulang, hindi natin pwedeng humanap ng substitute para mapasaya ang mga anak. Tayo dapat ang kaganakan natin mga anak. Sa mga anak, hindi rin tayong pwedeng humanap ng iba para maging excuse para mapasaya ang magulang.
hindi dapat tayo ang magpupuno sa isa't isa para nagaganap ang pamilya. Amen po ba? Amen. Hello? So, do not neglect your time to your family. Take time to do things together. Take time to go abanding sa mall, sa supermarket, or kung saan. Pwede naman. Amen po ba? Amen. So, pahalagaan po natin yung communion bilang sa isang pamilya. Number 3 is, strong families have good communication. Have a great communication. Amen po. Nakakapag-communicate pa po ba tayo sa ating pamilya? O wala na? Kahit malayo. Ako po, personally, malayo yung aking mga anak. 2 anak. Pero, I always chat them. Kamusta kayo mga anak? Kamusta yung kalagayan nyo dyan? Amen? Kasi mahalaga po yun. And masarap din kung may mga anak na nangungumusta sa magulang. Kamusta ka ma? Kamusta ka pa? Lagi pong vice versa yan. Ilang magulang ang nangungumusta. Dapat pati mga anak din. Amen po? Amen. Minsan mga anak, si mama hindi man ako kinakamusta. Si papa walang pakialam sa akin. Pero natanong ba natin ang ating sarili? Kinumusta ko ba minsan si papa at si mama? Kung kaya pa ba niya na maging mama at papa? Tama po ba? Amen? And minsan hindi natin namamalayan, nagkikreate na yon ng kirot sa puso ng bawat isa. Both parents and children. Amen. So, within our family, lagi po tayo dapat magkatuwang, magkasama. Amen? To have a great communication. Proverbs 16:24. Gracious words are honeycomb, sweet to the soul, of healing to the bones. So God is saying to us, we must have time to communicate each other. Amen? Baka po nakaligtaan na natin. Pwede pa namang simulan ulit. Hello? Baka po hindi pa natin ginagawa. Or na-miss na talaga natin dahil sa kabisihan. Pwede pa namang simulan. Amen po ba? Importante na kinakamusta natin ang bawat isa bilang pamilya. Hello po? Amen. Amen. Ginagawa po ba natin yan sa ating mga sa loob ng family natin? Communication is discussing the burdens, your hurt, and issues of your family. Sharing the feelings with all respect and love. Amen po ba? Amen. So, great communication is important in every family. Kaya laging tandaan, baka kasi hindi na kayo nag-uusap. Hello? Amen. Kasi lagi tayo nagmamadali. Kasi busy tayo. Upuan din natin minsan at kumustahin ang bawat isa. Amen. Baka hindi natin namamalayan, hindi na pala okay yung anak natin, yung pala hindi na okay yung magulang natin, yung pala hindi na okay yung asawa natin. So, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, doon natin nalalaman na meron palang issues of the heart. May problema, pero hindi natin alam kasi walang usapang nagaganap. Hello? Amen po ba? Amen. Sabi doon, let your speech be full of grace and seasoned with salt. Communication is two-way. Being a good listener is important as well. So, be observant bilang pamilya. Maging observant tayo sa loob ng tahanan. Look at them, show them
that you are willing to listen. Amen? Amen. Baka kasi awkward na yung kapamilya mo magsabi. Kailangan nakikita sa atin na willing tayo makinig. Amen po ba? Amen. And it is impossible to listen kung kayo kinakausap pero nagagadget ka or nanonood ka ng TV or busy ka. Upuan mo talaga. Kung kayo mag-uusap heart to heart, upuan mo. Hindi yung nakikipag-usap ka, nanonood ka ng TV or nagagadget ka or may ginagawa ka. Hindi po mariresolve kung may problema. Tama po? Amen. Kailangan observant ka. Amen po ba? While you are talking sa pamilya. Give your proper time to listen to your family. Proper time. Amen po? Amen. Letter B, be available. Dapat available ka. Kahit busy ka, pag sinabi ng kapamilya mo na, pwede ba kitang makausap? Bigyan mo ng time. Kasi baka hindi mo alam, yun na pala yung time na meron na siyang plano na hindi maganda. Hello po? Amen. Nalala ko yung testimony ko noon na yung babae gusto nang tumalon sa overpass. Pero praise God, sinend tayo ni Lord sa kanya na maibahagi yung love ni Christ. Ang problema, asawa at anak. Nanay, gusto nang tumalon ng overpass. Pero because the love of God, di ko naman yun kilala. Pero sinend ako ng Lord para may share yung pag-ibig ni Kristo. So, na-cancel yung kanyang thoughts na mag-suicide. Umiyak. Nalaman niya kung gaano kahalaga ang pamilya. Amen po ba? Amen. So, yun po yung sinasabi ko na dapat be available. Kasi nung time na yon, ang sabi niya, wala na po kasi akong mapagsabihan. Sasabog na, punong-puno na. Amen. Amen. Hello. As a family, be available. Amen? Amen. Communication is like a fishing. You catch fish when it is hungry and it bites. Be available, mga asawa, when your partner or your children want to talk to you, be available. Hello? Pag natin hayaan, hanapin nila sa iba yung hinahanap nila sa atin. Amen po ba? Amen. Next is be considerate. Amen? Titus 3:2. Slander no one, to be peaceable and considerate, and always be gentle toward everyone. Madalas, magaling tayo mag-consider sa iba. Pag ang ibang kausap natin, willing na willing tayo. Tama po? Amen. Ang galing natin magpayo sa iba. Galing natin mag-counsel sa iba. Pero pagdating sa pamilya, wala tayong oras. Tama po? Amen. Pagdating sa pamilya, ayaw natin makipag-usap. Tama? Amen. Pero sa ibang tao, ay nako, talaga naman. Nabibless sa atin yung ibang tao. Kung galing natin magpayo. Pero pagdating sa pamilya, hindi natin kayang harapin. Amen po ba? Amen. And madalas, eto pa yung scenario madalas. Sa pamilya, kapag gusto tayong kausapin, irritable tayo. Irritable sumagot. Huwag ka nga, busy ka ako eh. Saka na lang yan. Give proper time to your family.
Huwag lang sa ibang tao tayo may oras. Dapat may oras tayo sa pamilya. Amen? Amen po ba? Amen. Be demonstrative. Pag sinabing demonstrative, nakikita sa iyo. Ginagawa mo. Amen po? Amen. Show them that you love them. Amen? We're talking a physical hugs and kiss your family. Amen po ba? May mga nagkikis pa ba sa mga magulang? Sa mga asawa bago aalis? Kahit na sabihin, ay ang OA naman ni mama at papa. Tama? Hindi yun OA. Yun ay pagpapakita ng pagmamahal. Tama po? Hello? Kaya kung hindi mo pa ginagawa ngayon, gawin mo na, kaya lang baka manibago. Amen po ba? Baka manibago. Amen? Pero kailangang gawin. Kasi sabi doon, we need to be demonstrative. Nakikita sa atin, ginagawa natin. Walk the talk. Yung sinasabi mo, dapat ginagawa mo. Amen? Number 4. Strong families have a good coping skills. Amen po. Ito yung madalas. Wala na sa pamilya. Takot umarap. Tama po? When kapag dumarating ang mga difficulties, problem, takot po tayong harapin. Lalo na pag sa loob ng pamilya. Tama po ba? So when difficulties come, dapat kaya mong harapin yan. You will not rely the advice of this world, but you must rely kanino? Sa ating Diyos. Amen? Saan tayo pwedeng makakuha ng good advice? Sa scriptures. When you read the Bible, doon natin matatagpuan. Doon natin makikita yung tamang advice. Amen po ba? Kaya, instead sa mundo ka mag-rely ka sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa Bible. Amen po ba? Amen. Dapat bilang pamilya, you must have an ability to resolve any problems, any difficulties. Amen po ba? Because God given us the ability, the authority as a family kung paano natin pagtutulungan o pagtutuwangan ang mga problemang hinaharap ng pamilya. Amen po ba? Hindi kaya ng nanay mag-isa, hindi rin kaya ng tatay, hindi rin kaya ng anak na harapin ang problema. Dapat tulong-tulong ang pamilya na hinaharap ang problema. Amen po ba? So, at pangalawa, dapat kaya nating manindigan. Amen? When it comes family problem, dapat panatag ang loob mo na harapin ito. Hindi ka takot. Amen po ba? Amen. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang karunungan. Remember that all families are encounter different struggles. Amen? Even we as Christian. Sino dito yung hindi nakakaranas ng struggle sa pamilya kasang kamay? So meaning lahat po tayo. Even me. Lahat po tayo may kanya-kanyang struggle na nai-encounter within our family. And we need God. Amen? We need the help of our God para tayo po ay maging matatag bilang isang pamilya.
Amen po ba? Sometimes our family will become bitter sa bawat isa. And another will become better with problems. All because of good coping skills. Amen po ba? Amen. We've got to learn to attack our problems together. Amen? Instead, not attacking of each other. Huwag tayong mag-atakihan bilang pamilya. Dapat ang pamilya laging, kampi. Nagmamahalan. Tama po? Amen. So, number 5. Kailangan natin ng strong sense of consecration. Amen po ba? Mahalaga ito. A family must be dedicated to the Lord. Amen? And have a strong connection of God. Kaya kung ang pamilya natin wala pa relasyon sa Panginoon, there's a time na kailangan natin idulog. So build a strong and godly family. Hello? Amen. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. And our conclusion, sige po, basahin natin na sabay-sabay. Sabay-sabay po. Build a strong and godly family by being committed, having communion, Good communication, coping skills, and dedication to the Lord. Amen. I hope and I pray na meron po tayo natutunan. Amen po ba? Amen.